Nakapangalumbaba si Trisha habang bored na pinagmamasdan ang mga taong labas-masok sa coffee shop kung saan siya naroon. Kalalabas lang niya ng opisina. Tinatamad pa siyang umuwi kaya doon muna siya tumambay. Isa pa, wala naman siyang gagawin sa apartment na tinutuluyan niya. Ang roommate naman niyang si Pia ay siguradong nagliliwaliw na naman sa kung saan para magsulat ng nobela nito. Pangatlong frappe na niya iyon sa loob ng 2 oras. Kung sa bagay, masarap naman talaga ang kape sa Juice Coffee Place. Kaya lang, heart attack ang finish line niya kung itutuloy pa niya ang track record niya sa pag-inom ng frap. How does boredom happen, anyway? Nasaan ka ba, Martin? Ani Trisha na ang tinutukoy ay ang nobyo niya. Naaasar na bumuga siya sa hangin. Halos mag-iisang taon na silang magkasintahan ni Martin. Nakilala niya ito noong maging kliyente ng advertising agency na pinagtatrabahuhan niya ang boss nito. Martin was then his boss secretary. Nanligaw sa kanya si Martin at sinagot naman kaagad niya ito. Kung tatanungin si Trisha kung masaya siya sa relasyon nila, kahit na bihira silang magkita, ay sasabihin niyang ki. Pero sa umpisa lang iyon. Martin was her first boyfriend. He possessed one of the most handsome faces she had ever seen. He was also kind, caring, and thoughtful. Kahit hindi ito kasing romantic niya, hindi naman siya nagdedemand dito ng higit pa sa kaya nitong ibigay. She would not make the same mistake that some of her friends did. Ang iba kasing kaibigan niya noong college ay umiiyak na lumalapit sa kanya dahil iniwan ng mga boyfriend dahil sa sobrang selosa at demanding ng mga ito. Indeed, other people's experiences were the best teachers. Pero ngayon ay hindi na alam ni Trisha kung masaya pa siya o kung mahal pa ba niya si Martin. Napapadalas na kasing hindi ito nagpapakita sa kanya, katulad ngayon. She texted him 2 hours ago. Napagkasunduan nila na magkikita pero 1 oras na siyang naghihintay roon ay wala pa rin ito. Mag-iisip na sana siya na baka may masamang nangyari dito pero agad din niyang iwinaksi iyon sa isip. Hindi nga pala iyon ang unang beses na nangyari iyon. If he would show up, he would show up. I swear I'll dive straight to Manila by if nothing happens anytime soon, himutok niya habang nainis na sinisimsim ang kanyang kape. Kakaunti lang ang tao sa shop, mostly yuppies who were all busy typing on their laptops. Wala siyang mapagbuntunan ng kanyang atensyon. Mukhang nasagot naman kaagad ang panalangin ni Trisha nang bumukas ang pinto ng coffee shop at tuloy-tuloy na pumasok ang isang maganda at eleganteng babae. She surveyed the woman from head to toe. Mahaba ang buhok nito. Her face was average, not exactly beautiful but enough to attract attention, which exactly what happened because all eyes were on the woman. Nakasuot ang babae ng red tube mini dress na hapit sa katawan, emphasizing her big boobs and curvaceous figure. The dress was so short it exposed her long legs. Pinagtitinginan ng ilang kalalakihan doon ang mga binting iyon. On her feet were designer shoes that matched her dress. She looked expensive from head to foot. Tumaas lalo ang isang kilay ni Trisha nang dire-diretsong naglakad ang babae patungo sa counter at tumigil sa tapat ng isang lalaking service crew. 2 lang ang service crew na nasa counter, pero nang dumating ang babae ay mataktikang umalis ang isa. Ang akala niya ay order ang babae. Pero walang sabi-sabing hinila nito ang batok ng lalaking service crew at hinalikan ito ng mariin sa mga labi. Lalo siyang naintriga. Drama such as that one rarely happened in real life, and that was what she loved about it. She loved observing people and analyzing their reactions. A socialite and a service crew, Itinulak ng lalaki ang babae palayo, pagkatapos ay lumingalinga ang lalaki sa paligid. The customers were minding their own businesses, and it didn't seem like they were interested in the drama. Si Trisha lang talaga ang dakilang usisera at nanood sa dalawa. Stop doing that, nairitang sabi ng lalaki sa babae. Pagkatapos ay inalis ng lalaki ang mga kamay na nakakapit sa braso nito. Pero mabilis na hinawakan uli iyon ng babae. Please, I'd do anything. Just come back to me, pakiusap ng babae na halos maglumuhod na sa harap ng lalaki. Lalong naintriga si Trisha. Nanghahaba na ang liig niya sa kakapilit tingnan ang hitsura ng service crew. Hindi kasi niya ito makita ng maayos dahil pangit ang anggulo ng counter mula sa kinaupuan niya.
Itinuon uli niya ang atensyon sa eksenang nagaganap sa harap niya. If a socialite like that practically begged a man to come back to her, then the man must be something else. Look, woman. I had fun the other night, but that was all there was to it. You're not even my girlfriend, for Pete's sake. We just met once. But, like you. And you said you liked me, too. Oh, ye? Pues, binabawi ko na. As of this moment, there's nothing to like about you. Isang matunog na sampal ang iginawad ng babae sa lalaki. Napangiwi si Trisha. Sa pusapo ng lalaki ang pisngi nito, halatang nasaktan. Pero hindi ito nagsalita. Then the woman stood up there for a while before marching out of the coffee shop. Itinuloy naman ng lalaki ang ginagawa na parang walang nangyari. Now, that was what could make her day. Ang hula ni Trisha ay nakasama o nakadate ng lalaki ang babae ng isang beses, pero kung maghabol ang babae ay animo girlfriend na ng lalaki. Well, that was the irony of life. A girl in general would think a man felt something for her if the man was extra caring and thoughtful during the date. Kapag pinagbuksan ng pinto, kapag sinabihan na maganda, kapag hinalikan, ang mga gestures na iyon ay talagang nami-misinterpret ng babae kapag tapos na ang date. A man, however, did not think that way. Ang iniisip lang nito ay kung paano madadala sa kama ang babae. Trisha winced at what she was thinking. That was cynical thought, actually. Still, how could a girl expect to find true love over fancy candlelit dinner? Her idea of romance was simpler. Iyong hindi mahihiya ang dalawang tao na ipakita ang tunay na pagkatao ng mga ito sa isa't isa. If a girl could show herself to a guy without makeup and with only a pair of slippers on her feet, and if a guy would still look at the girl as if she was the only thing that mattered in this world, that was the most romantic thing in the world. Nagmumuni-muni pa si Trisha nang biglang may pumasok na isa na namang magandang babae. The woman was wearing a haltered yellow dress with floral print that only reached below the knees. Her short bob hair swayed as she walked. On her feet were yellow strappy sandals. She looked very feminine and very pretty. Katulad ng naunang babae, dire-diretso rin ang babae sa counter at tumigil sa harap ng kaparehong service crew. Ibinaba na ni Trisha ang hawak na frap. Now, this is starting to get interesting. Elif, didn't you call me? Tanong ng babae sa service crew sa medyo gumagaralgal na tinig. She could tell that the woman was trying her very best to look dignified. And failed. Inilahad ng lalaki ang kamay nito kapag Juan ay bumuntong hininga. Laura, we've already talked about this several times. I like you. You are nice. But that's it, see. What's wrong with me? Yumuko ang babae at kumuha ng panyo sa bag nito. She then gracefully wiped the corner of her eyes. Trisha almost rolled her eyes. The girl looked very fairy tale-ish. Hinilot ng lalaki ang batok nito at tumingala sa kisam. There's nothing wrong with you. I'm just not interested in dating a woman twice. That's the personal rule. But you said we look good together. So you kissed me and then we went to bed. And enough. Nag-explain na ako siya noon pa. You're just wasting both of our time here. Itinuro ng lalaki ang pinto. You do yourself a very big favor if you just walk out of here before crush your heart into bits. Saglit na tila nalito ang babae. The woman was obviously shocked at the obvious dismissal and the harsh words. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang baso at ibinuhos ang laman yon sa mukha ng lalaki. Wow! That was classic. Napapailing na sinimsim ni Trisha ang kanyang kape. It was like watching the vintage Filipino movie. Kulang na lang ay popcorn at itataas na niya ang mga paa sa upuan. I hate you. Tumalikod na ang babae. She held her head high and walked out of the coffee shop as quietly as she could. Naiwan ang lalaki sa counter. Tila na po frustrate na kumuha ang lalaki ng panyo mula sa bulsa at pinunasan ang nabasang mukha at mga braso. Women, he blurted out irritatingly. Si Trisha naman ay aliw na aliw sa mga nangyari. Kapag may dumating na namang babae at inaway ang lalaki, she would personally shake the man's hand for giving her an enjoyable performance.
Itinukod ng lalaki ang dalawang braso sa counter at bumuntong hininga. Siguro ay dahil sa tingin ng lalaki ay naaabala na ang trabaho nito. Nang bumaling ang lalaki sa direksyon niya ay nagtama ang mga mata nila. Even from the distance, she could tell he was frowning at her. Patay! Iniiwas ni Trisha ang tingin at itinuloy ang pagsimsim sa kape niya. Miss! Alam ni Trisha na siya ang tinatawag ng lalaki pero nagpatay mali siya. Hindi naman siguro niya kasalanan na masaksihan ang mga nangyaring eksena. Nagkataon lang na customer siya roon. It was not an invasion of privacy. Nagulat siya nang biglang lumapit ang lalaki sa kanya, huminto sa tapat niya, at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. He looked down at her with a frown on his forehead. Magrereklamo na sana siya dahil unethical ang ginagawa nito, pero natigilan siya nang matambad sa kanya ang mukha nito. She could not contain the gasp that came out of her mouth. Esray, oh, Inray. So, there was a reason for all the craze after all. Dahil ang nasa harap niya ay ang great-great-great-grandson ni Zeus, o ni Apollo, o ng kung sino mang Diyoses ng mga Griego at Romano. The man's hair was a little wavy and was brushed back in a very seductive way. He was a little dark. He was also tall, maybe an inch below 6 feet, and had deep-set dark brown eyes. Matangos ang ilong nito. His lips were curved very sensually. To complete the profile was the perfect hard jaw that made him look deadly sexy. Alam ni Trisha na may boyfriend na siya, pero hindi naman siguro masamang maglaway siya sa lalaki sa harap niya. Mas kasalanan pa nga yatang baliwalain ang ganito kagandang regalo ng Diyos, dahil minsan-minsan lang tumapak ang mga anghel sa lupa. The man cleared his throat when he probably noticed that she was staring at him. Ngunit sa halip na mapahiya, ninisyan pa niya ito. There was nothing to be embarrassed. She was just appreciating the beautiful creature before her. To her surprise, she saw him stiffen a little. Tila ba nalito ito? Bahagyang nawala ang pagkakakunot ng noo ng lalaki at medyo umaliwalas ang mukha nito. Nevertheless, it did nothing to calm her nerves. Lalo lang itong gumuwapo sa paningin niya. Pagkalipas ng ilang segundo ay tumikhim uli ang lalaki. Excuse me. You saw what happened earlier, right? Kahit magalang ang paraan ng pagtatanong nito, may nahimigan pa rin siyang kaunting inis sa tinig nito. She shrugged her shoulders and looked at her coffee. No, wala akong nakita. Promise. Hindi ito umalis sa harap niya. Sa halip ay pinagmasdan siya ng mataman. Maya-maya ay hindi na niya napigilan ang sarili. Tumawa siya. She was laughing so hard she was almost crying. So nakita mo nga, Mariing, sabi nito. What was wrong with you? If you wanted to do ihitandron, sana hindi mo sinabi sa kanila kung saan ka matatagpuan. Kabisado na ni Trisha ang mga katulad ng lalaki. He was a typical player, the Dayton Sabedonsin by kind of guy. Ang ibang babae, lalo na ang mga katulad ng kaibigan niyang si Pia, ay lalayo na sa lalaking ito. Trisha was different. Hindi siya na-intimidate sa mga katulad nito. Karaniwan sa mga playboy ay masayahin o kaya ay bolero. This one had a big frown on his forehead. I'm glad I entertained you, he said with a hint of sarcasm in his voice, pagkatapos ay inilahad nito ang kamay. Since you saw what happened earlier, can I ask you something then? Sure, sagot niya. What exactly is wrong with you, women? Muntik nang malaglag si Trisha mula sa kinaupuan nang marinig ang tanong ng lalaki. Hinila pa nito ang silya sa harap niya at umupo roon. Nanatili lang siyang nakatingin sa lalaki habang hinihimas nito ang pisnging na sampal. Nang mapansin siguro na nakatingin lang siya ay medyo napahiya ito. Sorry, miss, I don't usually do this. I mean, sit in front of a woman during work hours and a customer at that. But this is a frustrating day, he said through gritted teeth. Napangiti si Trisha dahil kahit inis na inis ay nagawa pa nitong humingi ng paumanhin sa kanya. It's Patricia Ann Samonte. What? In my name. Patricia Ann Samonte. But everyone calls me Trisha. Inilahad niya ang kamay sa lalaki. Tinanggap naman nito iyon at bahagyang ngumiti sa kanya, kung ngiti ngang matatawag ang ginawa nito. Then she heard it again. It was as if a choir of angels was singing in the background.
Lalong gumawa po ang lalaki ng bahagya itong umiti. In addition, his little dimples appeared at the corner of his cheeks. I'm Juan Crisostomo Tejero. You can call me Juice. Naalala ni Trisha ang pangalan ng coffee shop. Bahagyang pinisil ng lalaki ang kamay niyang hawak nito. Mabilis niyang binawi ang kamay ng tila may kuryenteng dumaloy sa mga kamay niya. Alam niya ang tawag doon, spark. Woo! Iba talaga ang kapangyarihan ng mga gwapong palikero. Kahit siya na may boyfriend na ay tinatablan pa rin. The place was named after you? Tanong niya rito. Tumango ang lalaki. Yeah, cause I own this place. Ay. Akala ko, service crew ka rito. Ang akala ni Trisha noong una ay biro-biro lang ang pangalan ng coffee shop para mas magmukhang interesting iyon. That was the reason why she got attracted to the place because of its name. Lahat ng bagay na mukhang interesante ay pinapatulan niya. Kailangan niya iyon para sa trabaho niya sa advertising. Mukhang nainsulto si Juice sa sinabi niya. Do I look like some ordinary employee to you? She almost rolled her eyes. Ego. Ngayon lang kasi kita nakita rito. I was handling a different branch. Tumikim muna si Trisha bago nagsalita. It was only natural. Pardon? I said, it was only natural. Tinanong mo ako kanina kung ano nang mali sa aming mga babae. Sinasabi ko siya na natural lang yung mga reaksyon nila. We do not have to take all the credit for the mess here. May kasalanan ka rin kaya ganon sila. Me? Ano nang magiging kasalanan ko? I gave them the date they wanted. Dinala ko sila sa mga lugar na gusto nila. Pinatulan ko lahat ng kapritso nila para ma-enjoy sila. I even bought them expensive things that they like. Tapos ngayon, kasalanan ko pa. Sumandal si Trisha sa upuan nang mapagtantong mahaba-habang paliwanagan ang gagawin niya sa lalaki. Great. The reason why she was there was because she only wanted to escape from boredom. But now she was stuck with a certified player who was either too innocent or too stupid. She put her hands down on the table. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag siya, pero isa-isahin natin. Question and answer tayo. Game? Whatever. Tama ng sagot iyon para sa kanya. First question. Really, do you ask girls out? I don't ask girls out. It was the other way around. Really, do you date them then? For fun. There's nothing to lose anyway. Parang nakukuha na niya kung anong klaseng palikero si Juice. So, you date them without asking first what they want, right? What's the use? I know already what they want. Pare-pareho lang naman kayong mga babae. You want wedding bells and mushy declarations of love which, of course, only equal to tumble in the bed. Hindi alam ni Trisha kung bakit nagtitiyaga pa siyang pakinggan ito gayong pulos panlalait lang naman sa mga kabaro niya ang ginagawa nito. Then again, he was asking for an advice, an explanation. At kung mayroon mang tao sa mundo na addiction ang magpaliwanag ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig, siya na yata yon. That sense in her was what fired her up to stay and listen to the rantings of this playboy. Pero, during the date, sinasabi mo sa kanila na gusto mo sila, di ba? Natural. Well, they don't ask for it, but that's what you want to hear, right? I'm just doing you guys a favor. Besides, gusto ko naman talaga sila for a day. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ipinagpipilitan pa nyo palagi na in love na kayo sa lalaking nakadate nyo lang ng isang beses to the point that you are obsessing over him. Unti-unti ay sumilay ang ngiti sa mga labi niya as she stared at Juice with amazement. Nakasimangot ito nang magsalita. What? Are you always like that even when you are on date? May problema ba ron, anghel nito? Wala naman. It's just that you're a certified player who doesn't care about what girls think of him. The what you see is what you get type of guy, ginagawa lahat ng gusto. Talagang hindi ka nga titigilan ng mga babaeng inaayawan mo. Kumunot ang noo nito. Wait. So, was that supposed to be a compliment or an insult? Compliment, sira. Okay, I'll tell you a little secret. I hope I don't get banned in the women's world for saying this. Sinanyasan niya ito na ilapit pa ang mukha sa kanya. She inched a little closer until her face was only breath away from touching his.
Akmang magsasalita si Trisha sa tainga ni Juice, pero paglingon niya sa mukha nito ay ang lapit-lapit nito sa kanya. She could even see clearly his beautiful lashes that perfectly matched his eyes. Titig na titig ang lalaki sa kanya. He was even more beautiful up close. A few strands of his wavy hair fell on his face, and she suddenly had the urge to tuck them away in his ear and feel its softness in her fingers. Ipinilig niya ang ulo. God, what's happening to me? She cleared her throat twice. Pinilit niyang paganahin ang isip. She could not lose her senses just because she saw someone as beautiful as him. Lumayo siya ng bahagya kay Juice. Tuloy-tuloy na pumasok si Trisha sa kwarto ng housemate at kaibigan niyang si Pia. Na-excite na kasi siya sa resulta ng unang date nito kasama ang immortal enemy nitong si Franz Buencamino, ang head editor ng publishing company na pinagsusulatan nito. Nagpropose si Franz na tulungan si Pia sa nobela ng kaibigan niya. Palagi kasing rejected ang mga nobela ni Pia dahil salat sa romance ang mga yon. Kabaliktaran niya si Pia. Kung siya ay romantic, ito naman ay galit sa buong sangkatauhan ng lalaki. Nakita ni Trisha na nakaupo si Pia sa gitna ng kama at nagtitipa sa laptop habang may nakasalpak na earphones sa mga tainga. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ng kaibigan pero mukhang wala itong balak na pansinin siya. Tinanggal niya ang earphones ni Pia at pinandilatan ito. Hindi pa siya nakontento, nyugyug pa niya ito. Hoy, Sofia Argiles, magkwento ka. Umirap lang ito at ipinagpatuloy na ang pagtitipa sa laptop. Ano ba nang gusto mong malaman? Halatang sinasadya nitong ibitin siya, palibhasa ay alam nitong na-excite siya. Gumaganti na yata ito sa mga pambubuskang ginagawa niya. You want me to wring your neck? Trisha hissed. Pia shrugged her shoulders. Wala namang nangyari. Nagbike lang kami sa loob ng Quezon City Circle. Trisha tried to hide her smile. So that was Franz's plan after all. Itataga niya sa bato, hanggang ngayon ay in love pa rin si Franz sa kaibigan niya. Sinubukan niyang biruin si Pia para makita ang reaksyon nito. Enray. I didn't know Franz is stingy. Pia frowned a little. It wasn't that bad, actually. I think it was very romantic. Jackpot. Sinasabi na nga ba niya at hindi pa immune ang kaibigan niya sa romance. She could actually guess what happened. Franz brought Pia to his own secret haven, a place he would only share with the person most important to him in the world. Trisha tried to hide her smile. Maybe it was time for Pia to open up her heart to someone after that tragic love story that happened in high school. Maybe Franz was the one who would heal her friend's sorrows. Parang gusto niyang mainggit kay Pia. Siya ang may boyfriend pero ang kaibigan niya ang nakakaranas ng mga romantic moments na pinapangarap niya. Pero ano pa ba ang aasahan niya kay Martin? Naalala niya si Juice at ang pag-uusap nila may ilang araw na ang nakalilipas. There was something more interesting in him aside from his handsome face. Marahil ay ang kayabangan o ang devil may care attitude nito na tuwi na ay sa mga heroes ng romance pocketbooks at romantic movies lang niya nakikita. Nang mapagtanto ni Trisha na iniisip niya si Juice ay pinukpok niya ang sariling ulo. She must be nuts. Muntik na siyang mapapayag ng lalaki sa date na hinihingi nito. Kung hindi lang siya faithful kay Martin, malamang na pumayag na siya out of curiosity. She wanted to see for herself how Juice was on date. Gusto niyang malaman kung bakit ito hinahabol ng mga babae. She wanted to discover what was behind that cold fade. Hindi alam ni Trisha kung ilang araw siyang hindi napadpad sa Juice Coffee Place. Dumami kasi ang trabaho niya nitong mga nakaraang araw. Tumatambay lang naman siya sa coffee shop kapag nabobore. Malapit lang kasi iyon sa ad agency na pinagtatrabahuhan niya. Isa pa, tahimik at maganda ang ambience ng lugar. She had to give credit to the owner. Nag-text siya kay Martin at sinabing magkita sila sa Juice Coffee Place. Even if she wanted to call him, she could not. Ang kabilin-bilinan kasi ni Martin ay huwag niya itong tatawagan dahil palagi itong kasama ng boss nito. Ginawa na niya yon minsan at nauwi lang sila sa away. Umorder si Trisha ng kape habang naghihintay sa sagot ni Martin. Napansin niyang wala roon si Juice. Nakakatawa na hinahanap niya ang palikerong iyon. Tila marami kasing interesting na nangyayari kapag nasa paligid lang ito. Nakapangalumba ba siya nang mag-vibrate ang cellphone niya? Na-excite na binasa niya ang text message na galing kay Martin.
Sorry, Trish. Tons of work to do next time, babe. Nalaglag ang mga balikat niya. Iyon lang. Wala man lang words of affection. She sighed in frustration. Bakit ba kasi niya pinagtitiyagaan ang katulad ni Martin? Minsan, pakiramdam niya ay nasanay na lang siya rito. Hindi na kasi niya maramdaman ang excitement na naramdaman niya noong mga unang buwan ng relasyon nila. It was Martin's fault. Hindi man lang ito nag-exert ng effort na makipagkita sa kanya. Hindi nga niya alam kung girlfriend pa siya nito. At least, sa trabaho siya ipinagpapalit nito at hindi sa ibang babae. Iniisip na lang niya na para din naman sa future nila ang ginagawa nito. Naiinis pa rin na sinimsim na lang niya ang kape. Hinihimas ni Juice ang kanyang pisngi. Nakasalubong kasi niya papunta sa coffee shop ang isa sa mga babaeng na-date niya nang nagdaang linggo at isang sampal na naman ang inabot niya. Dapat ay sanay na siya pero napansin niyang sunod-sunod nang nagsusulputan ang mga ito. For the life of him, he could not understand why he became the target of all women's hatred all of a sudden. It was not his fault that they were all boring and that he could not stand another date with them. Bilib pa nga siya sa kaibigang si Franz dahil tumagal ito ng isang linggo na isang babae lang ang kadate. Ang nakakainis pa, ni minsan ay hindi pinaulanan ng sampal at tadyak ang kaibigan niya kahit hindi na nito matandaan ang mga pangalan ng girlfriends nito. Franz was now busy dating the love of his life. His friend had his eye on that particular woman for as long as he could remember. She was the same woman who called his friend names back in college. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi na lang magtapat si Franz ng diretsyo sa babae kaysa nagpapaligoy-ligoy pa ito showering her with romantic crap. Pagkaisip sa salitang romantic ay naalala ni Juice si Trisha, that one innocent woman who believed in a world full of roses. His world seemed to color when she smiled at him the first time they met na paupo tuloy siya nang wala sa oras dahil sa ngating yon. Noon lang talaga siya nakakilala ng babaeng idealistic pagdating sa pag-ibig. But she was not the stupid kind. Baka kasi hindi na niya makontrol ang sariling mga kamay at kung ano pang kasalanan ang magawa ng mga iyon nang hindi niya namamalayan. Ahem. As he was saying, ma-in love nga siya ang mga babaeng inaayawan mo. They would think they love you. They thought they could tame the beast in you and make you hopelessly in love with them. Lalong kumunot ang noo nito. Mukhang hindi talaga naiintindihan ang punto niya. Well, she could not blame him. Mahirap naman talagang intindihin ang mga out-of-this-planet ideas ng mga babae. So she tried stating her philosophies as simply as she could. Basta isipin mo na lang gusto nila ang mga bad boys. Tapos, so, I'm supposed to pretend that I'm a good guy para lang layuan nila ako. She shrugged her shoulders. Well, I'm just telling you that's how it goes. Women have the romantic notion that bad men will change for them. That you will change for them. So, yun, natsa-challenge sila. Saglit itong tumahimik at mukhang pinag-isipan ang mga sinabi niya. Then he looked at her with puzzled eyes. How do you know all this? Babae kaya ako, baka nakakalimutan mo. Pinasadahan siya ni Juice ng tingin na parang noon lang napagtantong babae nga siya. Iningusan niya ito. Mukhang na-realize ng lalaki ang ginawa dahil mumiwi ito. No, I didn't mean it like that. You just don't seem to be like most women. I'm romantic, not stupid. Maikli lang ang buhay para punuin iyon ng maraming hinanakit. He nodded as he brushed his fingers through his hair. So, hindi ko pa rin makit yung solusyon para tigilan na nila ako. Stop dating, as simple as that. His eyebrows raised upward in amusement. That's not possible, Trisha dear. Or you can just fall in love and settle with one woman, she suggested. Ang amusement ni Juice ay nauwi sa tawa. Seryoso ka ba? Kaya nga hindi ako nagde-date ng 2 beses, eh. Ayokong isipin ng kadate ko na girlfriend ko siya at tingnan ako na parang pag-aari niya. Committing myself to a woman is the last thing I want to do. She was intrigued. Gustong-gusto niya ng mga ganitong lalaki, a man who did not want commitment but was ready to tie the knot once he found the girl he truly loved. Pose? Tumaas ang isang kilay ni Trisha habang nakatingin dito. Ayaw mo? Paano kung ikaw naman ang main love? He snorted, as if she was talking in a foreign language that he could not understand. Simon, Trisha.
We're too old to believe in love. Dapat ay mainis siya rito dahil salungat sa sinabi nito ang prinsipyo niya. She may be hard on men and women in general, but love was still the only thing she would trust. After all, she had her parents as proofs. Pero hindi inis ang nararamdaman niya sa palikerong nasa harap niya kundi amusement. I won't argue with that, she said, grinning. But I couldn't wait to see what would happen once Cupid hit his arrow straight into your heart. Ha! And Moses will be resurrected. Okay lang, sige, wag kang maniwala. She was grinning from ear to ear. The playful smile curved his lips. Medyo natigilan si Trisha sa ngating iyon. It was the first time she saw him smile genuinely. So, hindi naman pala maramot sa ngiti ang lalaking ito. Ilang babae na kaya ang napaikot nito sa mga palad dahil lang sa ngiting iyon? How do you manage to do that? Tanong ni Juice habang nakatitig sa mga mata niya. Saglit siyang na-conscious sa titig nito. Ang alin? Look so beautiful when you are talking about love. He shrugged his shoulders and then he frowned again. Yung mga babaeng nakakasama ko, nakakairita kapag sinisimulan na nilang banggitin ang tungkol sa love. With you, I find it rather cute. And refreshing. I think I could go on all day listening to you talk. Hindi alam ni Trisha ang isasagot. Buong buhay niya, siya yata ang dakilang i-love ng mga kaibigan niya. Pero ni minsan ay hindi pa siya nasabihang maganda kapag pag-ibig na ang ibinubuka ng kanyang bibig. The man in front of her was telling her that she was beautiful with a frown on his forehead. Para bang pinag-iisipan nitong mabuti kung paano nangyari yon. She found it rather sweet. Napasimsim siya sa frap nang wala sa oras. Go on a date with me. Napaubo siya ng sunod-sunod. Naipon kasi ang kape sa lalamunan niya at hindi na yon nalunok. Nang tingnan niya si Juice ay nakatingin lang ito sa kanya at naghihintay ng sagot niya. Well? Seryoso ka ba? Hindi alam ni Trisha kung matatawa o maiinis sa lalaking ito. Of course. You are interesting. Besides, Bellevue would joke about something that would be a waste of time. She tried hard not to laugh. Baka kasi mainsulto ang lalaki. Oh, he was handsome and she was definitely attracted to him, but he was not her type. Isa pa, may boyfriend na siya. Even if she did not have one, men like Juan Crisostomo Tejero were not exactly her cup of tea. Alam niyang hindi naman ito seryoso. Natuwa lang siguro ito masyado sa kanya dahil isa siguro siya sa ilang babaeng hindi threat sa pagiging single nito. Naiilig na hinarap niya ito. No offense meant, Mr. Tejero, pero hindi ko kakagatin ang offer mong yan. Ang akala niya ay mainsulto at magagalit ito sa kanya, given the large of his ego, pero nanatiling seryoso ang mukha nito. Bakit naman? There was a hint of curiosity in his voice. She smirked. For one, dahil may boyfriend na ako. So? Anong so? When said boyfriend, I mean already have someone really love. You just don't go out with someone kapag may boyfriend ka na. And that's the kind of love you believe in. Aye. Mukhang napaisip ito sa sinabi niya. So what's the second reason why you won't go out with me? Inisyan niya ng pagkatamis-tamis. I don't like your type. Naaaliw siya sa mga ipinapaliwanag ng dalaga. He actually found himself interested in everything she said. Hindi rin siya nainsulto nang walang pag-aalinlangang tanggihan nito ang date na iniaalok niya. Pero hindi na ito bumalik uli pagkatapos ng huli nilang pag-uusap. Binuksan ni Juice ang likurang pinto ng coffee shop at dediretso sana sa counter nang may makita siyang pamilyar na figurang nakaupo sa isang sulok. Nakatagilid ito sa kanya. Kagatagat nito ang straw at pinapanood ang mga pumapasok sa shop. Nahinto si Juice sandali at pinagmasdan si Trisha. When was the last time he looked at a woman's face instead of her body? Trisha was sitting prettily there, completely oblivious of the stolen glances darted her way. Boredom was evident on her face, but it did not taint her beauty. Lihim niyang napangiti. It was not a bad day after all. Napaigtad si Trisha nang may humila ng upuan sa tabi niya. Nakatuon kasi ang atensyon niya sa mga pumapasok sa coffee shop. Sorry, that seat is already taken, Juice. Dito ka. Prenteng umupo ang lalaki at ginaya siya. Ipinatong din nito ang mga kamay sa baba at tiningnan siya. You look bored.
Nakakabore dito sa shop pag wala ka. Walang makabagbag damdaming eksena, she muttered lazily. Kumunot ang noo niya. Walang latest date victim. Nah, see this? Itinuro ni Juice ang isang pisngi nito na medyo namumula. I might get a fractured jaw one of these days. She was amused. From one of those girls he dated. Sayang at hindi niya naabutan ang nangyari dito para naman may napagpiestahan siya ng tingin. Hindi ko talaga maintindihan ang lahi nyo. Hindi ko naman kayo pinapaasa dahil sinasabi ko naman sa umpisa pa lang na isang date lang ang pwede sa amin. Sumagi ba sa isip mo na mahal ka nila at nasaktan sila sa pag-ignore mo sa kanila? Mahal? Ang sabihin nyo, ang hilig-hilig nyo sa drama. Tumaas ang isang kilay ni Trisha. Hindi ka talaga naniniwala sa love, no? Umiling ito. Napangiti siya nang may maisip. I think I know Valerie. May babaeng ginawang paminta ang puso mo, no? Ha? Dinurog. Do. People are a bit defensive when it comes to love only because of some tragic past. Parang yung kaibigan ko. Nang hindi ito nagsalita ay pumitik siya sa harap nito. So, was right. You got your heart broken, too. Now she was intrigued. So, even someone like him had already experienced love once upon a time. May pag-asa pa pala ang mga babaeng pinapaiyak nito. Mukhang natauhan naman si Juice at sumimangot. Of course not. Hindi nga ako naniniwala sa pag-ibig na sinasabi mo, paano ako mabobroken-hearted? Hindi umimik si Trisha, sumimsim na lang ng kape. Maya-maya ay tila hindi nakatiis si Juice. What? He snapped at her angrily. What? Ellie, do you have that look on your face? Parang sinasabi mong maghanap na lang ako ng kausap dahil hindi ka naniniwala. Kinapaka pa niya ang kanyang mukha, sinikap na huwag matawa. Saang banda? He pinched her cheeks. You really are cute, aren't you? Nang gigigil na sabi nito. Tawa ng tawa si Trisha at pilit na inilagan ang kamay ni Juice. Mukhang nahawa ito sa kanya dahil umayos ito ng upo at pilit siyang inabot. Tumawa ng malakas ang lalaki and it did wonders to his face. Para siyang naingkanto habang pinagmamasdan ito. There was no way a man could be that handsome while laughing. May ilang segundong nagkukulitan sila nang tumigil sila at mapansing pinagtitinginan na sila ng mga customer. Kahit ang mga crew ay manghang nakatingin sa kanila. Napatingin si Trisha kay Juice na mukhang napahiya dahil hindi na ito umimik at sumandal na lang sa upuan. Nakatingin ang lalaki sa kanya habang nakakunot ang noo. She grinned at him and flashed him a peace sign na wala ang pagkakakunot ng noo nito at nahalinhan ng amusement ang mga mata nito. He flashed a smile that showed his cute dimples. Ang nananahimik niyang puso ay tila nag-aerobic dance dahil sa ginawa ni Juice. She swore she never saw a man smile the way he did. Parang gustong pumasok ng papalubog na araw sa loob ng coffee shop at makisilay rin sa ngating iyon. Napansin siguro ni Juice titig na titig siya rito dahil tumikhim ito. Namula ang lalaki at kinamot ang dulo ng ilong. Siya naman ay parang natanggal sa trance. Ito ang unang nagsalita. So, Belly, are you here suddenly? As far as I know, this shop is open for all. No, I mean, hindi ka kasi nagpunta rito these past few days. Umarko ang isang kilay ni Trisha. Uy, hinihintay niya ako, panunukso niya. Of course not, tanggi nito, pagkatapos ay bumalik ang pagsusungit sa tinig. Really, are you always mincing gay words, anyway? Natawa siya. Trip kasi niyang asarin ang lalaki dahil hindi ito immune sa mga banat niya. Magkikita dapat kami ng boyfriend ko, eh. Pero hindi na siya makakapunta. Yung ipinagpalit mo sa akin. Nyek. Excuse me, nauna kaya siya? What is his name again? Martin de Goya. Biglang nagdilim ang mukha ni Juice. He had the same expression he gave those women who tried to take him back. Kahit siya ay kinabahan sa hitsura nito. You're just wasting your time on him, Trisha, he said harshly. Ano ba nang sinasabi mo? May ilang segundong nakatingin lang si Juice sa kanya. Parang pinag-iisipan ang sasabihin. Oh, what the heck, he blurted out, pagkatapos ay tumayo at kinuha ang bag niya at hinila siya. Dahil sa pagkagulat ay nawala ng balanse si Trisha. Pero mabilis na nakagalaw si Juice. He wrapped his strong arms around her protectively. Napasandal siya sa dibdib ni Juice.
She literally forgot to breathe as she inhaled his intoxicating scent. Humahalo ang natural na amoy ng lalaki sa pabango nito, at tila pinagbubuhol-buhol niyon ang isip niya. She wanted to wrap her arms around him, hug him tight, and smell him so she could own that most precious scent in the world. Infidelity na to. Pilit inilayo ni Trisha ang katawan kay Juice at hinarap ito. Juice, ano ba nang, pero itinuloy lang ng lalaki ang paghila sa kanya palabas ng coffee shop. Nakita pa niyang nakasunod sa kanila ang tingin ng mga tao. Napatingin siya kay Juice. Seryosong-seryoso ang anyo nito at mukhang mangangagat anumang oras. Juice, saan ba tayo pupunta? Saglit itong lumingon sa kanya. I'm taking you to him. Who? To Martin. Ha? Kilala mo siya? Hindi sumagot si Juice. Tuloy-tuloy lang ito sa paglakad, kapag kuwan ay isinakay na siya sa four-wheel drive nito. Mabilis nito iyong pinaandar sa kahabaan ng EDSA. Kahit gustong magprotesta ni Trisha ay hindi niya magawa. Juice was not a bad guy. Hindi naman siguro siya nito gagahasain. Isa pa, mukhang galit na galit ang lalaki. Dahil na curious na rin siya, hinayaan na lang niya itong magmaneho. Nakarating sina Trisha at Juice sa isang bar sa Eastwood. Nakakunot noong tumingin si Trisha sa lalaki. Bakit mo ako dinala rito? Akala ko ba, dadalhin mo ako kay Martin? Martin did not go to those kinds of places. Mas inaabala nito ang sarili sa trabaho kaysa sa pakikihalubilo at pakikipag-inuman sa mga yuppies. It was Martin's sense of maturity that she liked most about him. Hindi umimik si Juice bagkus ay hinila siya papasok sa bar. Tinanguan ito ng gwardiya. She surveyed the place. Medyo madilim at maingay roon. May ilang taong nagsasayaw malapit sa stage. She winced. Hindi talaga siya sanay sa mga ganoong klaseng lugar. Hindi siya makapag-isip ng maayos at tuwi na ay walang nangyayaring interesante sa ganoong lugar maliban sa mga occasional catfights at excessive flirting. Tumigil sa paglalakad si Juice at binitiwan ang kamay niya. Nagulat siya sa biglang pagtigil ng binata at muntik pang tumama ang ilong niya sa likod nito. Juice, mag-ingat ka naman. Baka naman mapango ako dahil show. There goes the love you are talking about, Trish, ani Juice, hindi pinansin ang sinabi niya. Tiningnan ni Trisha ang itinuro nito. Sa mesang ilang hakbang lang ang layo sa kanila ay may lalaking nakaupo. May nakaabreseteng babae rito. The man leaned closer to the girl and kissed her full on her lips. Sa umpisa ay hindi niya maaninag ang hitsura ng mga ito. But when the man signaled the waiter for another drink, she felt her blood drain from her face when she recognized the man. It was Martin. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Trisha ang kanyang cellphone at tinawagan si Martin. She watched him pick up his cellphone, then frowned when he saw the screen. After a second, she heard that annoying operator sound. Pinatay ng nobyo niya ang cellphone nito. So, the tame and matured man she fell in love with was actually two-timer. In easy strides, she walked towards Martin's table. But before she could reach him, a firm voice spoke to her from behind. Trisha! She turned around. Juice caught her arm. Hinila siya nito ng kaunti palapit dito. In one fluid motion, he encircled his other hand up her nape, and then he leaned down and took her surprised lips in a passionate kiss. Sa sobrang gulat ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. She resisted him as much as she could. But the more she resisted, the more he pressed his body against hers. His hands were doing wonders on her back and her nape, and his lips were seducing her expertly. Namalayan na lang niyang tinutugon ang halik nito. Maya-maya ay lumuwag ang pagkakakapit ni Juice sa kanya, but he didn't stop kissing her. Hindi alam ni Trisha kung bakit hindi na siya nanlaban, bagkus ay nagpaubaya na lang. The taste of his lips was as intoxicating as his scent. She felt dizzy. Her heart was beating wildly inside her chest. She was afraid she would explode any minute. Pagkalipas ng ilang segundo ay tumigil si Juice sa paghalik sa kanya. Humihingal na nakatingin ito sa kanya. Siya naman ay hindi makatingin ng diretsyo sa binata. Nanginginig din ang mga tuhod niya. What had just happened? You lying bitch? Gulat na napalingon si Trisha kay Martin na siyang galit na nagsalita. Tila noon lang siya natauhan at noon lang naalala ang dahilan kung bakit siya nandoon.
Pinilit niyang pulutin ang mga rason na tila naglaglag pero mukhang naapakan niya ang lahat ng iyon. You cheat. And I thought you were so innocent. Kunwari ka pa na ayaw mong dalhin kita sa kama when you are just a cheap. Hindi na natapos ni Martin ang sasabihin dahil tumama na sa mukha nito ang kamao ni Joyce. Bumalandra si Martin sa mesa at natumba. Ang mga nakapaligid sa kanila ay tumahimik at mukhang nagulat sa nangyari. Kahit si Trisha ay nagulat. What was Joyce doing? One word, Digoya, and you can say bye-bye to that fancy face of yours. Hinawakan siya ni Joyce sa braso at hinila palayo. Pero lumingon pa uli si Joyce kay Martin na mukhang gulat pa rin sa nangyari. Sa sobrang talim ng mga mata ni Joyce, kahit sino siguro ay titiklop. Come near me woman again and I swear I'll take you to hell myself. Pagbabanta pa ni Joyce bago uli siya hinila palabas ng bar. Namamanghang nakatingin lang si Trisha kay Joyce. Tila na po frustrate na inihilamos ng binata ang kamay sa mukha. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos walang rumehistro sa isip niya sa nangyari sa loob ng bar. Nag-blackout yata siya. Basta ang huling eksenang natatandaan niya ay hinahalikan siya ni Joyce. Bumaling ito sa kanya nang mapansin siguro na hindi siya nagsasalita at nakatulala lang. Nag-aalalang hinawakan ng binata ang balikat niya at niyubyog siya. He's a bastard, Trish. Don't be too shocked at what you saw. Really, did you kiss me? Ha? Tiningnan niya ito ng matalim. I said, really, did you kiss me? Halatang nagulat si Joyce sa reaksyon niya. I don't know. Just got mad when he kissed girl in front of you. So that gave you permission to kiss me. He sighed irritatingly. So you wanted to make a fool of yourself back there. Lalong naningkit ang singkit na niyang mga mata. May pakiramdam siya na sasabog siya anumang oras sa tindi ng inis niya rito. Saang parte ng mukha ko ang nagsasabing halikan mo ako, halos pasigaw na sabi niya. Mukhang nainis na rin si Joyce. That was just a kiss, for Pete's sake. Gusto mo bang pagtawanan ka niya dahil nahuli mo siyang may ibang babae at pinaghihintay ka sa wala? Goodness! He's a gigolo. Kilala namin siya ng kaibigan ko at gago talag yon. And how do I differ from all those women whose feelings you've hurt? Hindi ba atlantaran kung ipagtabuyan mo sila na parang wala kang pakialam? Sana hinayaan mo na lang ako. Hinilot ni Joyce ang batok at mukhang lalong na-frustrate. He seemed to be searching for a plausible reason for his actions. I swear I don't know, pasigaw na sagot nito. Basta nung nakita kong niloloko ka niya, ayaw kitang makitang masaktan at pagtawanan niya. Kahit paano ay bahagyang napawi ang inis ni Trisha sa sinabi nito. Halos hindi na nga niya matandaan na pinagtaksilan siya ni Martin. Kung nasaktan man siya sa panloloko ng nobyo, it was just her ego and not her heart. She knew she would get Eli. Only Joyce's kiss bothered her. Nananahimik siya, pero nang halikan siya nito ay parang may nagsinding bombilya sa isip niya. Parang naintindihan na niya kung bakit hinahabol-habol ito ng mga babae. Tila kahit siya ay gusto na ring habulin ang binata. The romantic side in her genuinely wanted to see him tamed. Sinabi pa niya na hindi niya ito type. Ha? Sino ang niloko niya? She was a level-headed girl. Hindi basta-basta umiinit ang ulo niya. Pero sapat na ang nangyari para mapundi siya. She did not like what she was feeling for this man. Joyce was biohazard level 4. She would not get out of this alive. She tried to calm down. Kahit sa laro, ang unang nagagalit ay natatalo. She breathed in and breathed out. If she wanted to know exactly what she felt, she had to set things straight and make a plan. Gusto mo lang akong tulungan kaya hinalikan mo ako, di ba? Tanong ni Trisha. Sa pagkakataong iyon ay malumanay na ang boses niya. That was what was trying to say before you shouted at me. But not because you like me, right? But I like you, pahayag ni Joyce. Tiningnan nito ang mga labi niya. And I like kissing you, Trish. Saglit siyang nalito sa sinabi nito pero pinilit niyang huwag magpaapekto. Sige, pumapayag na ako, wika niya. Saan? You said you wanted to date me, right? Mukhang hindi ito makapaniwala sa pagbabago ng mood niya. Kahit siya ay nalilito. Mahina nga yata siya dahil hindi na siya nag-iisip pa at nagpapadala na lang siya sa kanyang nararamdaman. She tried to be cautious before and looked where it led her. She went straight to the lion's den.
Ni hindi man lang niya naisip na posibleng nambababae si Martin. Okay. I'm giving you one date, untag niya kay Juice nang hindi na ito nagsalita. I thought I'm not your type. Sabihin na lang natin na mabuting tao ka pala dahil ipinakita mo sa akin ang tunay na kulay ni Martin. Hinawakan siya ni Juice sa mga balikat at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. Tell me, are you doing this on the rebound? Naghahamong tinitigan niya ito sa mga mata. She would not make the mistake of telling him the real reason why she was doing it. Sino ang maniniwalang nababaliw na siya dahil lang hinalikan siya ni Juice? Another thing, what harm could a single date do? Yup. May masama? Tinitigan siya nito ng mataman. I'm not sure I'm liking it, he muttered. Simon. Ikaw ang unang nagpresenta. Be responsible. Dahil siya ay nawalan ako ng boyfriend nang wala sa oras. Don't compare me with that bastard. I might fool around at times, pero hindi ako nagpapaasa ng babae. Iwinasiwas ni Trisha ang kanyang kamay. Whatever. It's your punishment for messing up on my life. Nagpahinuhod naman ito. Okay, tomorrow, I'll pick, not tomorrow. I want it today, she said in a firm voice. Okay, today, what? Are you kidding me? She pouted her lips. What's wrong if we go out on a date today? It's already 8. Then we have the whole night, she said cheerfully. Hindi hahayaan ni Trisha na ipagpabukas pa ni Juice ang date nila dahil sa dalawang kadahilanan. Una, kapag nahimasmasan na siya at bumalik ang katinuan ay siya mismo ang magbaback out sa planong iyon. Pangalawa, gusto niyang makita na ibaba ni Juice ang depensa nito. Sanay siguro itong makipag-date na nakaplano. Planado rin siguro ng binata ang ikikilos nito kasama ang date. Juice did not look anything like someone who knew how to handle long-term relationships. Ni hindi naisip ni Trisha na romantic type ito. When he kissed her, and when he punched Martin and called her his woman, she saw trace of the Juice that was hiding in his protective shell. Hindi ito ang Juice na nakita niyang lantarang nananakit ng damdamin ng babae. Noong sinabi nitong ayaw siyang makitang masaktan ay naguluhan siya. Even he seemed confused and unaware of his feelings. At least, hindi siya nag-iisa sa nararamdaman. Ano na, untag niya rito? He sighed. Inaasahan na niyang magdadahilan na naman ang binata. Kaya nagulat siya nang ngumiti ito. The change in his mood was surprising. Maybe she did the right thing after all. Then let's not waste our time any longer. Kinakabahan si Trisha habang nakasakay sa sasakyan ni Juice na tahimik na nagmamaneho sa National Highway. Hindi niya alam pero bigla, lahat na lang ng ikinikilos nito ay napapansin niya, from the way he turned his head and looked at road signs to the way his hands maneuvered the steering wheel. She found them all very endearing. Nalulumong iniumpog niya ang ulo sa dashboard sa sobrang pagkadismaya. Dahil lang sa halik ng binata ay bumigay ang lahat ng depensa niya. Bakit ba kasi ang romantic nito? Trish, sigaw ni Juice na nabigla marahil sa kanyang ginawa. Itinabi nito ang sasakyan sa gilid ng daan. Hey, don't commit suicide in front of me. Kiss? Mukha bang affected na affected ako sa nakita ko kanina, ha? But you look like a mess. Look at yourself in the mirror. Napatingin tuloy siya sa rearview mirror. He was right. She looked like a woman who had been kissed and then robbed of her senses. In short, a total idiot. Kasalanan yun ni Juice. Kasalanan mo, naiinis na sigaw niya rito. He shrugged his shoulders. I'm not sorry I got you out of that bastard's life. You deserve someone better, Trisha. Gustong sabihin ni Trisha na kasalanan nito dahil hinalikan siya, pero itinikom na lang niya ang bibig. Nakakainis lang kasi na tila nag-aalsa balutan na ang lahat ng mga lamang loob niya, pero mukhang walang epekto iyon kay Juice. Ang akala niya noong una ay kaya niyang i-handle ang mga katulad ni Juice dahil marami na siyang nakilalang katulad nito. They did not make her heart beat faster or make her knees tremble. Most important of all, they did not kiss her and shake her world. Pero dito pa siya bumigay sa hari ng mga taong hindi naniniwala sa pag-ibig. Someone should do her a favor and kill her right now. You still look beautiful, anyway, Juice said after a while. Pinaandar na uli nito ang sasakyan. Ha? He looked at her with that stupid frown on his forehead. Ang sabi ko, maganda ka pa rin kahit ganyan na para kang binagsakan ng mundo.
Inipit nito sa likod ng tainga niya ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha niya. And I don't know why, but you're making me nervous just Eli doing this. Hindi alam ni Trisha kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa mga sinasabi ni Juice. Dapat ba siyang matuwa at maniwala sa mga salita ng isang palikero? He was very different from all the jerks she met, kahit lantaran niyang nakitang nanakit ito ng damdamin ng mga babae, mabait pa rin ang trato nito sa kanya. Tinitigan niya ang binata. Juice, question and answer ulit tayo. Ayokong sagutin ang mga tanong mo. Hindi niya pinansin ang pagsusungit nito. First question. Sino nang dumurog ng puso mo? He did not answer. Ang iye. Ikaw nga, pinakialaman mo ang love life ko, tapos ngayon, ayaw mong pakialaman ko ang nakaraan mong matagal ng tapos. May naisip si Trisha. Oh, no. Ibig bang sabihin ay mahal mo pa rin siya, kaya ka ganyan ngayon? Shut up, Patricia Ann. You still love her but she can never be yours and so you couldn't open your heart to another because it's an unrequited love. Itutuloy pa ba natin itong date, o gusto mong iwan na lang kita sa tabi ng daan at maging psychic? Itinikom na lang niya ang bibig. Her name's Margie, ani Juice maya-maya. Trisha stopped him for continuing. Ayaw na niyang marinig ang dahilan nito. No, it's okay. You don't have to tell me. He looked at her threateningly. Pero ikaw itong mapilit na ungkatin ang nakaraan ko kahit sinabi ko nang ayaw kong pag-usapan iyon. Kaya nga sinasabi kong ayaw ko na Promise di na uli ako magtatanong. He pretended not to hear her. She is my childhood friend. She is the most beautiful girl I've laid in my eyes on. For years, siya lang ang babaeng tiningnan ko. Noong magtapat ako sa kanya sa prom, she rejected me flatly. Parang kapatid lang daw ang tingin niya skin. I didn't give up. I showered her with affection, with everything that I know will make her happy. Pero wala pa rin. There was a note of sadness in his voice. Her heart went out to him. Nasaan na siya ngayon? She asked out of curiosity. She got married after college. Almost 6 years ago. So you dated lots of women? For fun. Bumaling ito sa kanya. Trisha, can I ask you something? And yon? He looked straight into her eyes, as if he could see through her very soul. Naniniwala ka ba na sa buhay ng tao, isang beses lang siya magmamahal ng sobra? Akala ko ba, you don't believe in love? Tinitigan lang siya nito ng matalim. Ayaw sagutin ni Trisha ang tanong nito dahil ang isasagot niya ang dudurog sa pag-asa niya. Pero mukhang hinihintay talaga ng binata ang sagot niya. Sa tingin ko, sagot niya. One life, one great love. So, hindi ka na uli ma-in love niyan pagkatapos ng nangyari. Ang sabi ko, one great love. Sobra-sobrang pagmamahal. Dakila at wagas na pagmamahal. Sa tingin mo ba, karapat-dapat mahalin ng ganoon ang kuwabong yon? Ako siguro, hindi na magmamahal, Juice said as an afterthought. I could not see myself suffering from another heartbreak. Bumaling si Trisha sa labas ng bintana para hindi nito makita ang damdaming alam niyang nasasalamin sa kanyang mga mata. She swore she would be the one who would suffer from another heartbreak. Itinigil ni Juice ang sasakyan sa nadaanan nilang supermarket. Mamimili raw sila ng lulutuin. Juice, saan ba ang date natin? Tanong niya habang papasok sila sa loob. Kumuha ito ng pushcart. Sa condo unit ko. Bigla-bigla kang nagyayaya ng date, hindi ko alam kung saan ka dadalhin sa kalagitnaan ng gabi. She stiffened. Sino nang kasama natin sa condo unit mo? Tayo lang. Bakit? Tuloy-tuloy itong naglakad at hindi pinansin ang pag-aalinlangan niya. She remained rooted on her place. Nilingon siya nito. What? Hindi naman kita rerapin. Kung ayaw mo, wag na nating ituloy. Pampalipas oras mo lang naman ako, di ba? Ang totoo, mas nag-aalala si Trisha na siya ang hindi makapagpigil at may gawing hindi ka nais-nais sa binata. Bahala na. Juice, may dinala ka na bang ibang babae rito? Tanong ni Trisha nang nasa labas na sila ng pinto ng condo unit nito. Wala. Ikaw pa lang. Pagkabukas ng binata ng pinto ay tuloy-tuloy na itong naglakad papasok. Napilitan siyang sundan ito hanggang sa kusina. Yung mga nakadate mo? I make it a point not to spend the night with them here.
I don't want them to tarnish my place with their stupid dramas. Aren't you afraid that I might cling to you the way they did? No. I'm not your type, remember? Hindi na. Isa-isang inilabas ni Juice ang mga pinamili mula sa mga plastic bags. Then he looked at her and smiled sheepishly. Nagkamot ito ng ulo. To tell you frankly, kinakabahan din ako. Ngayon lang nag-sink in sa akin na isinama kita rito. Do you mind? I might falter around a bit, so it's better if you don't watch me. Nagulat man si Trisha sa reaksyon nito ay napangiti siya. He looked so adorable as he seemed to be pondering at what was happening. He started to loosen up a bit and bring down his defenses. Pumunta siya sa living room at umupo sa sofa. She turned on the television. While watching a program, her attention was on Juice. Pinanonood niya ito habang seryosong naggagayat ng gulay. Even his back view looked very gorgeous. Somehow, she felt she could spend her life watching him like that and she would not be bored. Everything about him was simply a work of art. Nang matapos magluto ang binata ay tinawag siya nito para kumain. She sat in front of him. Juice prepared pasta with Alfredo sauce, plus fried potatoes and a bottle of champagne. Para sa dessert ay mayroong chocolate cake. Sorry, yan lang ang kaya kong lutuin ng mabilis eh. She smiled at him. These look good, komento niya. Ikaw ang nagbake ng cake. Yup. Pero kahapon piyan. Kain na tayo. Masarap ang pasta. Most of all, she loved the cake. She grinned widely as she took another bite. This is really good, Juice. Do you know that a way to a woman's heart is through her stomach? Or something like that. He loved. Then he leaned forward and wiped away the icing on the corner of her lips. Napakislot si Trisha sa ginawa nito. Naalala na naman niya ang eksena sa bar nang hilahin siya ng binata payakap dito. She groaned. His eyes were twinkling as he looked at her. You're mixing your aphorisms, Patricia Ann. Whatever. Masarap ang cake mo, ha? Para sa mga babae mo. Ipapakain ko ba yan sa'yo kung para sa ibyan? All the women dated stayed away from sweets because they are too fattening. Ikaw lang ang kilala kong kumain ng matamis sa harap ko. And that's like... What? Turn off. Of course not, anito, pagkatapos ay ipinatong ang baba sa mga kamay at tinitigan siya. You are novelty, Trish. I don't know Violet, but you don't bore me. Kahit magdamag lang siguro kitang titigan, ayos lang sa akin. Umingo si Trisha at sumubo uli ng cake kahit naiilang siya. His shameless brown eyes did not hide the affection in them while looking at her. She started to see him in a different light. Suddenly, he did not seem like a man capable of breaking a woman's heart. Maybe it would not be that bad to trust him with her heart. She summoned all courage and asked him a do-or-die question. Juice, if ever, do you think you can fall in love with me? His eyes became darker as he looked straight into hers. Any guy will fall in love with you, Trisha. Not any guy. I'm asking you. If I am capable of falling in love again, probably, I will fall for you. Tumaas ang isang kilay nito. Really, are you asking these things so suddenly? Wala lang. Naku-curious lang ako. Mukhang naniwala naman ito dahil hindi na nag-usisa pa. Inutusan siya ni Juice na bumalik sa living room at ito na raw ang bahalang magligpit sa mga pinagkainan nila. She did not bother to protest. Instead, she busied herself watching him move across the kitchen and savored all of him that her eyes could get. She started to calm down. Bumabalik na rin sa kanya ang mga rason na nawala noong dalhin siya ni Juice sa bar at mahuli niya si Martin na nambababae. What did not come back to her, though, was the warning signal about Juice. Oh, Juice was arrogant, stupid, and a bit insensitive sometimes, but he was a good man. At hindi siya bulag para hindi makita ang iba pang magagandang katangian nito. She yawned and fell back a little on the cushion. Perhaps it was also time for her to put down her defenses. Trish, ihahatid na ba kita? Juice shouted from the kitchen. Nang wala siyang marinig na tugon ay nagpunta siya sa living room. He saw her lying on the sofa and was fast asleep. He walked towards her, squatted in front of her, and attempted to wake her up.
Trish, wake up. Tinapik niya ng marahan ang pisngi nito. She groaned and changed position. Mukhang napagod ang dalaga sa mga nangyari ng araw na yon. Hindi naman niya ito masisisi. A bastard fooled her. Malayang pinagmasdan ni Juice ang mukha ni Trisha. She moved something in him in ways that were foreign to him. Noon lang nangyaring may hinayaan siyang babaeng makialam sa buhay niya. Tama si Trisha, he did not care about all the girls he hurt because he did not feel anything for them. Kaya hindi rin niya maintindihan kung bakit hinayaan niya ang sariling makialam sa buhay ni Trisha. Frankly, he did not know what urged him to bring Trisha to the bar. Basta nang malaman niyang boyfriend nito si Martin De Goya ay uminit ang ulo niya. Hindi niya ugaling makialam sa buhay ng iba. Somehow, he wanted to set things right for Trisha. Kaya niya ito hinalikan ay dahil gusto niyang isipin ni Martin na ito ang niloko ni Trisha, and not the other way around. Ang hindi niya napaghandaan ay ang mararamdaman sa oras na lumapat ang mga labi niya sa mga labi ng dalaga. Trisha had the sweetest lips he had ever tasted. Originally, he just wanted to help her. But something in him prevented him to stop kissing her. Parang gusto niyang itigil ang oras at manatiling yakap-yakap niya ang dalaga sa kanyang mga bisig. For the life of him, he could not understand Wale anymore. It was the first time he met a girl who was not interested in him but was willing to listen to him. Pakiramdam niya ay kayang basahin ni Trisha ang lahat ng damdamin na pilit niyang itinatago. It scared the shit out of him. Sa lahat ng babaeng nakakasama niya, kontrolado niya ang lahat ng kanyang kilos at galaw. Pero kapag kasama niya si Trisha, nagagalit, naiinis, at tumatawa siya ng hindi namamalayan. Juice only met Trisha twice. In that short time, she managed to arouse all his protective instincts. Naibaon na niya sa limot ang mga yon mula nang kalimutan niya si Margie. Even with Margie, he did not feel that way. He sat on the floor helplessly and continued watching Trisha sleep. Hindi na niya napigilan ang sarili, hinalikan niya ang dalaga ng marahan sa noo. Perhaps tomorrow, she could answer all his questions and set the record straight in his muddled mind. Nagising si Trisha. Mga batang nagkakainay sa labas ng koridor ang naririnig niya. She frowned. Nasaan siya? Iginala niya ang tingin sa paligid kapag kuwan ay natutop ang noo. Nga pala, nasa condo unit siya ni Juice. Dinala siya nito roon ng nagdaang gabi. Pero ang natatandaan niya ay nanonood siya ng AC. She must have fallen asleep in his sofa and Juice did not have the heart to wake her up. Gayunman, nakakumot at nakaunan naman siya. Napatingin siya sa kanyang relo. 8:00 na. Shit! May trabaho pa siya. Juice, sigaw niya. She waited for his reply. Wala. She stilled for a moment and tried to feel for some signs of movements. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo sa isang kwarto. Juice must be in the shower. Tumayo si Trisha at pumunta sa kwarto ni Juice. She knocked twice but no one answered. Siguro ay hindi siya naririnig ng binata. Well, hindi naman siguro masamang pumasok at magpaalam dito na aalis na siya. Pagpasok niya ay natuon agad ang kanyang tingin sa kama. At the center of the bed was a woman sleeping. Maputi at maganda ito. Nagmadaling lumabas si Trisha ng condo unit habang kinukusot ang kanyang mga mata. She ran straight to the elevator and frantically pressed the down button. Wala sa loob na pinupukpok na pala niya ang pinto. Damn! Open up, nang gigigil na wika niya habang kinukusot pa rin ang mga mata. Bakit ba siya umiiyak? Nang bumukas ang elevator ay agad siyang pumasok sa loob. Sumandal siya sa dingding ng elevator at pumikit. Great! Just great! Ano ba ang pumasok sa kukote niya at naisip na pwedeng ibaba ni Juice ang depensa nito? Not because he had been good to her for a day would mean he would change or he felt something for her. Sino ba ang niloloko niya? Naiinis na naglakad si Trisha palabas ng building at pumara ng taxi. Sinabi niya sa driver ang address ng opisina niya kapag kuwan ay mariing pumikit. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Tanong ng matandang driver na mukhang hindi na nakatiis. Okay lang ho, manong. Bakit ho? Mukha ho kasi kayong bigo sa pag-ibig eh. Hindi niya mapigilang matawa ng mapakla. Mabuti pa ang driver, alam ang ipinagkakaganoon niya, samantalang siya ay nahihirapang pagtugma-tugmain ang lahat.